glorify my Lord. Only you will I serve, for the world will fade away. Sing still my song, still my soul. You remain, only you will I adore. Come on, church! Hallelujah! Ipalakpak mo yung kamay mo. Once again, we're gonna sing. I lift my voice. Come on, church! My voice, I lift my praise to you. I lift my hands. Pwede ko ba makita yung mga kamay na nakataas para sa ating Panginoon? To you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Sing ever I will sing. Only you will I adore. Glorify my Lord. Only you will I serve. Sing for the world. For the world will fade away. Sing still my song. Still my soul. To you remain. Only you will I adore. Palakpak mo yan. Yung malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabihin natin mahal natin ang Panginoon. Oh, I love you always. Ideklara mo, sabihin mo sa Panginoon na mahal mo siya. I love you always. Tandaan mo kapatid, wala ka sa punto na to kung wala ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Oh, I love you always. Come on, church, with declaration. Oh, I love you always. Sing, I love you, Lord. I love you always. Come on, church, ever I will sing. Malakas na palakpak at mataas na palakpak para sa ating Panginoon. My Lord, only you will I Come on, church. The world will fade away. Still my soul to you remain. Sing ever I will sing. Only you will I adore. Glorify my Lord. Only you will I serve. Sing for the world. The world will fade away. Sing still my song. Still my soul to you remains. Only you will I adore. Hallelujah. Only you will I adore. Once again with declaration. Only you will I adore. Palakpak mo yan at idideklara natin that He is the only way. Hallelujah. Come on, church, let's feel the presence of our King. Come on, we sing. I lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you when you were always there. Come on, church. In troubled times, it's you I seek up with you first. That's all I need. I humble all I am, all to you. Come on, church, we're gonna sing one way. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. Sing one way, Jesus. You're the only one that I could live for. Hallelujah. Come on, church.
always there. You're always, always there. Every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. Come on, church. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever. It's the way. Come on, church, we're gonna sing one way. One way, Jesus. You're the only one that I could need. Sing one way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. Sing one way, Jesus. You're the only one that I could live. You are the way. Sige kapatid, laksan mo yung boses mo. Not but sad for you. We're living on for you. You are the way. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living on for you. Come on, church. You are the way. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living on for you. Once again. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living on for you. We're gonna see one way. Shout! One way. Jesus! Jesus! You're the only one that I will live for. One way. Jesus! Jesus! You're the only one that I could live for. Sing one way. Jesus! You're the only one that I could live for. One way. Jesus! You're the only one that I could live for. Hallelujah! At ngayon, walang makakapigil sa atin na magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Come on, church! Thank you, God. I give you glory for all you brought me to. And now I'm ready for whatever you wanna do. Yes, God. I'm moving forward to follow after you. Now I'm ready. And now I'm ready for whatever you wanna do. Yes, I'm ready for whatever you wanna do. Taas natin yung kamay natin. Your presence is an open door. Come down. We want you, Lord. Hallelujah. Like never before. See your presence, your presence. Your presence is an open door. Come now, Lord. So come now, Lord. Like never before. Hallelujah. Come on, church. In every season, your grace has been enough. And I've been living the best is yet to come. The cross before me, my hope on things above. And in you, Jesus, the best is yet to come. In your presence, your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Sing your presence, your presence is an open door. Hallelujah. So come now.
coming by faith. I see a miracle in my God. Made me a promise and it won't stop now. Oh no, I know breakthrough's Hallelujah. coming. Breakthrough's coming. I see a Ideklara mo miracle. na yan. My God, it made me a promise and it won't stop now. Won't stop now. I know breakthrough is coming by faith. I see a miracle in my God. Made me a promise and it won't stop now. Won't stop now. I know breakthrough is coming by faith. I see a miracle in my God. Made me a promise and it won't stop now. Come on, church, we're gonna sing. Hallelujah. Feel the presence of the Lord. Talon mo yan. Hallelujah. Come on, church. Clap those hands for our God. Hallelujah. He deserves all the glory, honor, and highest praises. Come on, church. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Once again, isang malakas na palakpakan para sa ating Panginoon. You deserve it, God. You deserve it. Hallelujah. Thank you, Lord. Mas masaya magpuri sa inyo, Panginoon, kaysa makisama sa mga makatao na hindi kakilala. Mas masayang magpuri sa taong masarap magpuri. Hallelujah. Thank you, God. And today, we will declare and we will worship Him with declaration because He deserves everything. He deserves all the praises. Hallelujah. Lagi mong tandaan, kapatid. Lagi kang tumingin dati sa ngayon kung anong pinagkaiba at huwag mong kalilimutan na magpasalamat sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Thank you, God. Tunay na po nga, Panginoon. Nakarapat dapat ka sa lahat, O God. Dahil wala kami dito ngayon kung hindi mo kami sinamahan, Panginoon. At kahit makakasalanan kami, Lord God, pinili niyo pa rin kami para pasalamatan ka. Dahil ayun lang ang hindi mo kaya, Lord, yung pasalamatan mo yung sarili mo. Kaya kami na, Lord, ang gagawa na pasalamatan ka. Hallelujah. Come on, church, let's feel the presence of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing. All the saints and angels, they bow before your throne.
Minsan pa, isang malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. And we are now on the 5th Sunday of the month of May. Dito po magtatapos ang ating serye. Ano po daw ang ating team series sa buwan ng Mayo? Or parang ayaw tumanggap ng marami. Okay. Again, what is the team series? Okay, immeasurably more. At sa totoo lang, for the past Sundays, marami po tayong natutunan the secrets of having more in our lives. So unang-una, on our first Sunday, we were challenged by Bishop Carlito Navarro that it is faith, the act na ginagawa. Hindi ka lang basta magkaroon ng faith, pero ang faith na yan, hindi mo lang hahawakan, pero kailangan patunayan mo din. Amen po ba? So ano po daw ang ating hahawakan na pananampalataya? That God, He is the God who exceeds our expectations. Panghawakan natin ang salita niya, na siya ang Diyos na makagagawa ng higit sa ating iniisip at higit sa ating hinihiling. At kailangan mo rin patunayan yan na kahit marsalimuot, magulo ang paligid o ang sitwasyon mo ngayon, still naniniwala ka na makagagawa pa rin ang Diyos sa buhay natin. Amen. So, yun ang kailangan natin patunayan. Na hindi ka mahadlangan, magtutuloy-tuloy ka pa rin sa pagsamba, magtutuloy-tuloy ka pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. So, hindi yung mga tukso o hadlang o anumang mga struggles mo o battles mo ang magiging hadlang para hindi ka magpatuloy na magtiwala at manampalataya sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya lang minsan, mga kapatid, bakit gustong iparanas ni Lord sa atin yung more sa buhay natin? Kasi ito po ang problema ng mga tao sa ngayon, okay? Marami sa mga tao because they know na meron silang abilidad, may talino, may lakas, malakas ang katawan. So, most of the people nowadays are just living with just enough. Alam mo yun, pag sinabing just enough, yung sa kaya lang natin. Kaya ko pa naman magtrabaho eh. Di ba? Kaya ko pa namang pumasa eh. Kasi matalino naman ako, nag-aaral naman ako eh. Kaya kong magkaroon ng ganyan, makakain ng masarap na pagkain, pumunta sa ganyan. Kasi kaya ko. Bakit? May pera ako eh. So, madalas, ito nagiging dahilan para hindi na lumapit, magtiwala, o humingi ng more. Pero naniniwala po ako, kung ikaw ay totoong Kristiyano, ikaw din, naghahangad ka na maranasan mo yung mga jaw-dropping miracles ni Lord. Ano yung jaw-dropping? Pag sinabing jaw-dropping, makalaglag pa nga na mga miracle. Na alam mo, pag may nangyari, ha? Ganon. Ha? Ganon. Tingnan mo katabi mo, mapapanganga ka ba na nagbago na siya? Tingnan mo katabi mo, ha? Ikaw na ba yan? Na ganon. Jaw-dropping, hindi ba yung parang sa tingin mo, imposible, pero nangyari, kaya namangha ka. Kaya sa pagkamangha mo, ngumanga ka. Ha? Ganon. Hindi ba? Kasi sa sitwasyon mo, akala ko wala na eh. Wala nang pag-asa eh. Pero may nangyari pa rin. Ha? O, di ba? Mapapanganga ka eh. So, alam ko na lahat tayo dito, gusto natin maranasan, amen, na magpapadala sa iyo ng uwak na merong pagkain. Katulad ng nangyari kay Elias, di ba? Mararanasan natin na sa pagkain natin, yung pinaranas ng Panginoon, higit 5,000 na pagkain. So, tayo nag-prayer request tayo kay Lord ng ating tinatamasang pag-asenso o yung, pag-unlad ng buhay natin. Hindi lang ngayon nagtatapos, kundi sa masusunod nating panahon, meron pa rin tayo. Amen po ba? So lahat yan, gusto nating maranasan. Okay? So, kaya ito po ang ating teksto na ating pinag-aralan. It is the theme verse sa ating immeasurably more sa Ephesians 3:20. Nasabi dito, now all glory to who is able. Kahit po naniniwala tayo na ang Diyos ay makapangyarihan,
minsan, ito ang problema natin. Ang ating focus lagi ay sa ating kakayanan. So minsan, hindi na natin hinahangad ang kapangyarihan ng Diyos o ang power ni Lord na gumawa sa atin. Kasi nga, lalo na, di ba, napag-aralan natin for the past few weeks, pag ikaw ay nag-ask ng more, asahan mo na may test, may challenge. At minsan, pag ang tao humaharap na sa test, ayaw mahirapan, okay? Ayaw mahirapan, kaya mangyayari, ba't pa ako magtatry? Ba't pa ako maglilingkod kay Lord? Okay naman ang buhay ko. Diba? Meron naman ako lahat, may pambili naman ako, kaya lahat nagagawa ko. Hindi ko na kailangan yan. O diba? Pero ang gusto ni Lord, yung power na yon, yung kapangyarihan ng Diyos, maranasan natin. Sino po naniniwala dito na ang Diyos has all the power na para gumawa sa ating mga buhay? And that, sige, palakpakan natin ang Panginoon. And that power is beyond human abilities or our capacity. Throughout the Bible, kung pag-aaralan natin ang Biblia, ipinakita doon ang mga attributes ng Panginoon. Now, there are 3 attributes na sinasabi. Sabi doon, omniscience. Okay? Are you familiar with the word omniscience? Pag sinabing omniscience, God is all-knowing. So, alam niya lahat nangyayari. Pag sinabing omnipresence, ang Diyos ay laging nandyan. Amen? Okay, laging is ever present in our lives. Whatever season that we have in our lives, si Lord present. Pero minsan nananahimik. Pero hindi ko tahimik si Lord, ibig sabihin nun, absent na siya. Minsan, tinitingnan niya lang kung ano reaction mo kung nananahimik si Lord. Iiwanan mo na ba siya? Tatalikuran mo na ba siya? Okay? At pangatlo is omnipotent. Everybody say omnipotent. When you say omnipotent, most powerful. Pinakamakapangyarihan sa lahat. And the Bible, pinatutuhanan ito ng Biblia. Kung magbabasa tayo from Genesis to Revelations, makita natin ang superpower ni Lord na ipinakita sa atin na kahit 90 years old na katulad ni Sarah ay pwede pang manganak. Diba? Sa tao, mahirap, pero sa Diyos, walang imposible. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Ang isang makasalanan, na katulad ni Pablo, na sinabi niya, sa lahat ng makasalanan, ako yung pinakasukdulan. And yet, he was changed by God. So, pwede pa rin baguhin ni Lord. Diba? Kasi nga sa Lord, walang imposible. Yung akala mo wala ng daan, pero gagawa ang Diyos katulad na ginawa niya sa paghati sa Red Sea para makatawid ang mga Israelita. Kaya nga, maging sa Mateo 19:26, itong sinasabi, but Jesus looked at them and said to them, with men, this is impossible, but with God, all things are. Palakpakan natin ang Panginoon. So sa palagay mo, sa sitwasyon mo, tinitingnan mo ang buhay mo ngayon, parang mahirap na umasenso ako, na magbago ang buhay namin. Diba? Parang mahirap na. Parang yung sakit ko, parang mahirap nang gumaling. Pero minsan pa, mga kapatid, patutunayan ng Diyos sa bawat isa sa atin dito that He can exceed your expectations, He can exceed your prayers in Him. Dahil ang gusto ni Lord sa lahat ng ito, mamangha ka sa Kanyang kadakilaan. Amen. Hallelujah. So sabi doon, ituloy natin, sinunod ni Apostol Pablo ito. Now all glory to God who is able through His mighty power at work within us. So sabihin, yes, God is all powerful, but God is not selfish. Hindi siya makasarili. Alam niyo po ba na tayo isinare ni Lord yung power na yan sa atin? Yung kapangyarihan niya na sa pamamagitan lamang ng salita ay nagkaroon ng lahat dito sa mundo? Yung kapangyarihan niya na 4 na araw nang patay si Lazarus ay biglang nabuhay, the same power is within us. Diba? Kaya yung katabi mo, lahat na tumanggap at kumilala sa Diyos, you are a carrier of God's power. Tingnan mong katabi mo, kargado ng kapangyarihan yan. Ewan ko lang ngayon kung anong karga niyan. Karga ng topak o
kargado ng galit. Di ba? Pero tayo daw, kung tinanggap mo ng totoo ang Panginoon, shinare ni Lord yung power niya sa atin. Okay, tatanungin natin, bakit kailangan pang i-share ni Lord yung power? Well, in fact, kung talaga makapangyari siya, pwede siya na lang naman ang gumawa. Tama po ba? Pwede si Lord na lang naman. Pero ano ang purpose ni Lord? Bakit kailangan niyang i-share sa atin yung kanyang power? So ang sabi doon, God wants to work through us to experience the joy of partnering with Him. Na alam mo, siguro naiintindihan ako ng mga tao na nandito, ewan ko sino dito, mga Kristiyano o mga manggagawa ng Diyos, na alam mo sa sarili mo, hindi mo alam lahat ng bersikulo sa Bible. Pero dahil merong conviction ka at gusto mong nagdi-desire ka na makilala itong kaibigan mo o mahal mo sa buhay, and yet because of your willingness na magpagamit sa Diyos, nung siya'y siniran mo, though alam sarili mo, ang kakayanan mo, hindi mo kaya, pero the moment na binukan mo ang bibig mo, sinustain ni Lord lahat ng mga bersikulo na kinakailangan na banggitin mo sa Kanya para siya ay magkaroon ng desire na kilalanin ng Diyos. At doon ka mamamangha na pagkatapos yun, sasabihin mo, ay, hindi ako yun ah. Grabe. Paano ko nasabi yun? O, di ba? Uy. Di ba, naintindihan niyo yun eh. Na alam mo sarili mo, pagod ka, wala, talagang nangihina ka, may karamdaman ka, pero nagawa mo pa rin, and this is always, sometimes I experience that, na minsan talagang masama ang pakiramdam ko, di ba? Pero I was able to stand and to preach, and I know in my heart, it's not me, it's God that works within me. Ganun din sa sarili natin, di ba? Alam mo sarili mo, kakayanan mo, na Lord, ito lang meron ako eh. Pero pambihira, nabayaran ko lahat. Di ba ma-amaze ka na, paano nangyari yun? So iyon ang kapangyarihan ng Diyos na gumawa sa atin. And praise God, He shared that power to us. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, naniniwala po ba kayo na lahat ng tao sa mundo ay may kanya-kanyang abilidad? Walang ipinanganak sa mundo na walang abilidad na binigay ang Panginoon. Kristiyano ka o hindi Kristiyano, meron kang kakayanan o abilidad. Di ba? Yung iba may kakayanan sumayaw, kumanta, tumugtog. Di ba? Pero meron din naman iba na tumanggap ng unique na kakayanan. Okay? So sabi doon, itong abilidad na to ay tinatawag na gift. Everybody say gift. Gift. Ayan. Arty-arty. Okay. Ang tawag po doon sa ability na yan, kaya di ba sinasabi nila, wow, special child, gifted child ito. Yan. Gifted child, di ba? Wow, bona kid. Ay, batang may laban pala yun. Tama ba yun? Yung matatapang, mga bona kid yun, di ba? Batang may laban. Okay. Yung gifted child, di ba? Grabe, pag tumugtog siya ng piano, even though ang edad niya, napakabata, wow, gifted to. At lahat po ng tao, maniwala po kayo, okay? Kristiyano ka man o di Kristiyano, may tinanggap kang abilidad buhat sa Diyos. Amen po ba? Yung iba lang siguro, hindi pa nadidiscover. Pero yung iba naman, may unique gift din talaga. Ano yung unique gift? Unique po na habang nakikinig ng preaching, natutulog. Unique yun. Ang galing nun. Unique yun na kaya mong gumawa ng away kahit walang dahilan. Unique yun. Nagugulat ka na lang, ano problema nito? Diba, unique yun. Unique yun, yung manahinahi ka ng mga na wala namang basihan. Unique yun. At higit sa lahat, unique yun, na akala mo, pagdating sa preaching, amen, amen. Diba? Nakikinig siya, yun nagpapanggap na akala niya, naintindihan niya, pero hindi naman pala. Diba? Pero ang lakas na, amen. Akala mo, pag tinanong mo, ano natutunan mo? Ano yun eh, parang, ano ba yun? Ano yun eh? Di ba? Mga unique na gift yun. Okay. So sabi doon, lahat ng abilidad na meron tayo, that's the gift of God to everyone. Ngayon, meron pong pag-aaral na nilabas na meron daw mga kakayanan ang mga tao, the most of the people, ito po yung kakayanan. Okay. Una, isa-isahin natin. Una, adapt to situation.
Tama naman po, lalo tayong mga Pilipino, di ba? We are known for resiliency. Okay, when you say resiliency, bumagyo, lumindol, bumaha. Alam mo yun, sa una, matatakot ka, pero afterwards, wala na, sanay ka na, di ba? Makita mo nga sa news, di ba, sa balita, hanggang dito na yung yung baha Ang hawak mo, ambit, nagtatawa. Talaga, nagsasayaw pa di ba? Parang enjoy na enjoy pa sa baha talagang kahit hanggang dito na yung baha, sayaw-sayaw pa di ba? Makita mo yung resiliency ng mga Pilipino. So we can adapt to any situation. Amen po ba? Katulad ngayon, nangyayari sa bansa natin. And yet, still, nagpapatuloy tayo sa ating buhay. Lalo na sa ating mga Kristiyano. Magtutuloy pa rin tayo dahil kung di natin kaya, ang Diyos kayang ayusin yan. Okay, pangalawa daw, that most people, kakayanan is to empathize. Okay? Pag sinabi empathize, yung marunong kang maawa sa kapwa mo. At kilala rin dyan ng mga Pilipino. Nung isang araw, merong kausap, kahapon ba yun? Sabi niya, nung isang araw, iyak ako ng iyak, nalulungkot ako sa pinapanood ko. Diba? Ayan na naman. Inaapi na naman ang anak ng CEO. Ha, 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 ha. Alam mo, o, di ba nakaka-relate kayo lahat? Bakit naman? Pinalaya siya. At biglang dumating ang CEO. Oo, huwag mong galawin yan. Anak ko yan. Ha, 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 ha. O, di... Biro mo. Kaya, di ba, di niyo ba napapansin ang tema ng mga pelikulang Pilipino? Una, aapihin. Siyempre, mga Pilipino, dahil na maawa, di ba? Kawawa naman yung bida. Tapos pag tapos siyempre na-excite ka. Ayan na, may tutulong na sa kanya. May tutulong sa kanya, may naawa sa kanya. Tapos pag babangon ako, dudurugin kita. Di ba pare-pareho lang naman ang tema? Di ba? Magpapanggap, iba na siyang tao. Ako na, si di ba? Ganyan lang naman ang tema. Kasi nga, Filipinos are known to empathize. Okay? At maraming mga tao, most people, ganon. Okay, and next is cooperate. Ganon din, di ba? Bayanihan. Pag naalam mo mga kailangan tulungan. And I would like to take this opportunity to thank everyone, lalo na po ng mga nag-sponsors na nagbigay sa 3 days activities po natin sa mga bata. Kung nandito lang kayo at nakita nyo yung mga ngiti ng mga bata, na sobrang saya po nila. Bagamat 2 days lang yung DBBS and then nung kahapon naman parenting and then marami pong mga magulang ng mga batang iyon ay tumanggap sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! So salamat po sa inyong pakikiisa, sa inyong pakikibahagi sa mission na ito. Although kahit sa yung presence nyo ay wala, pero yung pinagkalob nyo pong support financially, ang laki po ng nagawa nito at malaki po ang alam ko na gagawin ni Lord sa buhay ng mga batang ito. Amen po ba? So salamat po. At gayon din, sabi doon, another things that most of the people can do is change habits. Naniniwala po ba kayo dito? Ako naniniwala ako na talagang pwedeng baguhin ni Lord yung habits natin. Kasi tinan mo sa mga Pilipino dito, pag nasa Pilipinas sila, makalat kung saan nagtatapon. Pero bakit pag pumunta sa Singapore, sa Saudi, kaya naman disiplinahin ang sarili. Tama po ba? Pwede naman kaya mong baguhin na sinasabi mo, hindi ko kayang gumising. No. Kaya mong gumising ng maaga. Kasi nga, pag ang church nag-announce, di ba, may outing sa Saturday. May pambihira, 4:00 pa lang nandyan na, nakagagals na. Tapos sasabihin mo, hindi ko kaya. Pero may pang-outing kaya. Paggalaan, di ba? Paggalaan kaya. Pero pagdating sa church, laging late. O, di ba? Kaya mong baguhin yan. Maniwala kayo. Amen po ba? Okay, ang pang-5 ay ang improve. When you say improve, alam niyo po, sabi nila, the biggest room in the world is the room for improvement. Hahayaan ni Lord. Lalo na po ngayon, ang technology ngayon, di ba, sobrang advanced. Wala nang dahilan para ang isang tao ay hindi na matuto. Alam niyo po ba hanggang ngayon? Kasi nung nag-aaral ako nung high school, mahina po ako talaga sa math. Kaya ngayon ako nag-aaral ng math. Ngayon ko na nakita, yung X ko, yung palang value ng X. Nung high school ako, hindi ko makuha yung X na yan. Kasi sabi ng teacher ko, huwag mo na hanapin yung X na nga Pero ngayon, hinahanap ko ngayon. Sabi ko, ngayon ko lang naiintindihan that even the words, vocabulary words, ngayon nag-aaral pa rin ako.
Kasabi ko sa mga kabataan, please, do your time. Yung social media, gamitin nyo yan sa tamang paraan. Hindi lang kalalaro ng ML. Nako, malulusaw ang utak ninyo sa kalalaro niyan. Pero mag-aral kayo. Available na lahat yan. Ano man ang mga informations na kailangan nyo, in just one click, makukuha nyo na. And that's for you. Bakit inalaw ni Lord yan na magkaroon ng internet? For us to improve. Wala kang dahilan. Maniwala kayo. Lalo sa panahon ngayon, wala nang dahilan. Mga state university, marami na, may mga test na. So, wala nang dahilan para hindi mo improve ang sarili mo. Ang maging problema lang, tamad ka talaga. Sino pong a-agree? Katamaran na lang talaga. Okay? So, yun po daw ang kayang gawin ng lahat. Amen po ba? Ngayon, so sabi doon, God's gift is available to all people, Christians or not Christians. Lahat ng tao may abilidad. Kaya yung katabi mo, gifted yan. Sabihin mo sa katabi mo, congratulations, may gift ka pala. Yan. Kaya lang minsan, ito ang problema, pag nalaman ng mga tao na meron silang gift at ability, sometimes as long as you are able, pag alam mo na kaya mo, maabilidad ka, doon dumadating sa isip ng tao na, ba't ko pa kakailanganin ng Diyos? I can sustain the needs of my family because I'm able to work. Hindi po ba? Kasi kaya ko naman magtrabaho para i-provide eh. Bakit kakailangan ko pa lumapit, tumawag sa Diyos, sumunod sa Diyos? So hindi ko na kailangan yan. And sometimes ito nagiging hadlang. Kaya naman ang Panginoon. Bukod sa abilidad, alam niyo po ba, may special gift na binigay si Lord sa mga tao na nakipagrelasyon sa Kanya, sa mga tao na nagtalaga ng buhay sa Kanya, sa mga tao na nagsuko ng buhay sa Kanya. So may binigay ang Lord na divine enablement at ang tawag po dito ay again, everybody say, grace. Yes, you have them. Kayo po ba'y naniniwala? Minsan, may sitwasyon sa ating buhay, ginawa mo ng lahat. Lord, ginawa ko na lahat. Nagpakasipag ako. Di ba? Inalam ko lahat. Pero bakit hanggang ngayon, ganito pa rin ang buhay ko? Amen. Minsan nagtatanong ka, Lord, meron naman ako, ginawa ko na lahat eh. Lahat na nalalaman ko, lahat na experience ko, ginawa ko na, pero hanggang ngayon, nasa ganito pa rin ang sitwasyon ng buhay ko. Mga kapatid, tandaan po natin, minsan, para gumana yung grace sa ating buhay, when ability ends, grace begins. Hinahayaan ni Lord na dumating ka sa masalimuot na pangyayari sa buhay mo para sabihin mo sa sarili mo at alamin mo sa puso mo, yes, ginawa ko ng lahat pero walang nangyari. Pero once na ikaw ay lumapit sa Lord at sinabi mo, Lord, hindi ko na kaya, ikaw na ang gumawa. Doon pa lang magsisimula na mag-work ang grace ni Lord sa buhay mo. Bakit gagawin ni Lord yon? Para sabihin mo at the end of the day, pag natanggap mo na ang lahat ng biyaya, miracle, favor, and blessings, malakas mong sasabihin sa Diyos, Lord, hindi ako yon. Nangyari ito because of your grace in my life. Na hindi tayo magmamalaki sa Panginoon, nasasabihin natin, kasi nangyari yan kasi matalino ako, mahusay ako, madiskarte ako. Kasi pag gano'n sasabihin natin, ang kapurihan, nasa iyo yun. Kaya ako nakakatulong kasi mabait ako. Hindi gano'n yun. Pag ikaw ang buhay mo ay kontrolado ng grasya ng Diyos, alam mo sa sarili mo, ba't mo ginagawa yan? Ako'y nakakapagbigay, hindi para ako'y parangalan ng tao. Ginagawa ko ito para parangalan ang Diyos na nagbigay sa akin. Amen. Kaya hindi mo dadalhin at hindi mo kukuhanin ang loyalty ng tao sa'yo, kundi dadalhin mo lagi yan sa ating Panginoon. Amen po ba? So, ang sabi doon, okay, sige po. I-stop ko po muna ito pagdating po sa grace. Okay, so pinaliwanag ko po kung kailan kikilos ang grace sa atin. Pag alam na natin na ginawa mo ng lahat, yung abilidad mo, yes you have, and yet, parang kulang pa rin. Doon mag-work ang grasya ni Lord. Para po patunayan ito, meron po tayo isang kapatid na magte-testify about
the grace of God. And let us welcome Sister Glenda Velasco. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. At purihin po ang Panginoon at gusto ko pong magbigay ng papuri at pasasalamat sa Diyos dahil sa ginawa niya po sa aming buhay. At ito po yung mga nakarang araw at nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil pumasa po yung anak ko sa Chemical Engineering Board Exam. Sa Diyos po ang papuri. At alam nyo ba mga kapatid na itong Ephesians 3:20 talaga, sinimula natin ng first Sunday hanggang sa dire-diretso, talagang pinanghawakan ko yung salita ng Diyos. At yung journey ng anak ko sa pagkuha ng board, hindi po naging madali. Masyadong makulay. Binigyan talaga ng kulay ng Panginoon para mabigyan siya ng kaluwalhatian. Sisimulan ko po yan sa pagpa-file pa lang niya ng sang requirement sa PRC po, ang nangyari po kasi, nagkaroon ng problema yung kanyang transcript of record sa pagpa-file. Nagkaroon ng problema yung school, kaya hindi agad na-release. So, Sunday morning, nakita ko yung anak ko, pagising ko, umiiyak siya. Sabi ko, anak, bakit ka umiiyak? Sabi niya, ma, baka hindi ako makakuha ng board exam. Sabi ko, bakit? Kasi po yung TOR ko, hindi pa po marirelease. Next week, Monday, filing na, last day na ng filing sa PRC. Ilang araw na lang natitira, so almost 1 week, di po kasama yung weekends. Tapos, sabi ko sa kanya, umiiyak siya, Sunday yun, sabi ko, Sunday pa naman talaga itinapat. Sabi ko, sige anak, mamaya pag-usapan natin kasi mag-church ako. Hindi po siya makapag-church kasi nagre-review siya even Sunday. Meron silang online na reviews. Tapos sabi ko sa kanya, mag-church muna ako. Yang worry mo, mamaya, anuhan natin yan. Pag-usapan natin yan. Pero talagang, siguro sa normal na pag-iisip, nakita mo yung anak mo umiiyak, namumroblema, ikaw bigla kang aalis. Sabi ko, hindi Lord. Pupurihin at sasambahin kita, anuman ang panahon at sitwasyon ng buhay ko. Magsisimba at magsisimba ako. Ang nangyari nag-church ako, then after that, pero tinawagan ko muna yung husband ko, sabi ko, kausapin mo muna si Kobe kasi nalulungkot siya yung TOR niya hindi mai-release dahil nga nagka-problema yun sa registrar. Then, yun, pagka-uwi ko, nag-usap kami, ko anak, kakausapin ko yung register kinabukasan para makikusap ako, para mai-issue yung TOR mo, makakuha ka ng board exam. Come Monday, tumawag ako, wala palang pasok kasi government. So, 4 days to go. Tuesday to Friday na lang natitirang oras para ma-release yung TOR niya. Yung TOR po, transcript of record, yung grades po niya. Tapos, tumawag naman ako noong Tuesday. Nireject na ako, sabi sa akin, ay, hindi po agad-agad nire-release yan kasi kailangan pa niya ng clearance sa registrar, tas gagawa pa kami ng draft. So, tinignan ko sa website nila, ang talaga, kailangan 4 weeks. Dapat 4 weeks ginagawa yon. So, before 1 month, kailangan nag-apply ka na ng TOR. So, anong nangyari? Sabi ko, hindi raw pwede kasi wala silang magagawa doon. So ikaw, siyempre ako, isip ko, ay, ganun ba? Pero, hindi, sabi kong ganun. Kung ako walang magagawa, ang Diyos maraming magagawa. Then, tinaray ko pa rin. Sabi ko, hindi pa rin ako titigil. Sabi ko, makapangyarihan ng Diyos. Walang imposible sa Kanya. Wednesday, so ilang araw na lang, 3 days to go na lang. Kailangan na ma-release yung kanyang TOR. Alam niyo ba mga kapatid, yung pag-pray ko, nag-pray ako, Lord, sabi ko, ikaw na mangusap sa kanila kasi wala na akong magagawa. Kung ako walang magagawa, ikaw marami kang magagawa. Waymaker ka nga eh. Alam niyo ba yung pagtawag ko dun sa sa register, ang sabi sa akin, nakiusap talaga ako, sabi ko, pwede po ba i-release niyo yung TOR ng anak ko kasi filing na, last day na sa Monday, di pa siya nagpa-file. Sabi nung, alam ko naman talaga, ang Diyos ang kumilos nun. Alam yung pagkasabi sa akin sa registrar, sige po, papuntahin niyo po anak niyo sa Friday, i-release po namin yung TOR niya. Amen. Yung 4 weeks, ginawang 4 days ni Lord na i-release. So, sa madaling salita, nakapag-file siya sa PRC. So,
okay na. Salamat talaga sa Panginoon. Alam ko talaga si Lord yun. Si Lord talaga ang gumawa nun. At alam nyo, ang anak ko po, hindi po siya nakapag full review kasi may nagpang-abot yung kanyang thesis at saka yung ongoing na yung review. So sabi niya sa akin, sabi niya kulang na kulang talaga ang oras. Hindi ko maaaral lahat. Sabi ko, ilan ba ang naaral mo? Malapit na yung board exam 50% pa lang. Sabi ko, hayaan mo anak, gawin mo ang best mo. Hayaan mo yung lahat ng kakulangan mo. Si Lord ang magpupuno lahat nun. Then come the... Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Sa Diyos po ang papuri. Then come the board exam. Ayan na, first day. Then nakapag-exam naman siya. Inatid pa namin siya ni Kuya Sam doon sa site, doon sa place na pag-aanuhan niya, pagkuhaan niya ng board. Okay pa siya nung Monday. Natapos niya naman yung kasi 3 araw po ang kanyang board exam. Yung una, first day, 7 hours. Second day, 9 hours. Third day, 7 hours na naman. First day, okay pa siya. Pag-uwi niya, medyo okay pa siya, pero pagod na pagod siya. Ito na naman ang nangyari no second day. Kung kailan na napakahirap nung exam, na 9 hours, panay computation, sabay namang nagkasakit. May trangkaso, halos malate siya kasi sobrang sakit ng ulo niya. Sabi niya, hindi raw niya maibukas yung mata niya. Sobrang sakit ng ulo niya. May sipon, masakit ang lalamunan, masakit ang tiyan, masakit ang ngipin. Sabi ko, ano ba yan? Yung mga sakit, nag-reunion noong araw pang yun. Merong reunion yung mga sakit sa katawan niya. Pero sabi ko, pinanghawakan ko talaga yung salita ng Diyos sa Zechariah 4:6. Ang sabi doon, it's not by might, nor by power, but by the Spirit. Na tayo, nagtatagumpay tayo, hindi dahil sa kalakasan natin, hindi sa kapangyarihan, kundi dahil sa tulong ng Panginoon. Yung siya, thank you, Lord. Yung kumukuha siya ng board, sabi niya, kinuwento niya mismo, kahit tanungin niyo po siya, nandun siya. Pwede niyo siyang tanungin kung totoo ito sinasabi ko, pero siya mismo ang nagkwento. Na pag-upo niya, sabi ko, magpe-pray ako. Mag-i-intercede ako para sa anak ko. 8 o'clock ang simula ng board exam niya. Pag 8 o'clock, nag-pray talaga ako sa Panginoon, Lord, nagtitiwala ako sa iyo na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. You are the way maker, the miracle-working God, the promise keeper. Alam niyo nangyari, mga kapatid, nung pag-upiw niya doon sa exam, nagulat siya, gumaling yung sakit ng ulo niya, nawala yung sipon niya, nawala yung sakit na lalamunan niya, at nakapag-exam siya at natapos niya yung 9 hours nang wala siyang nararamdaman sakit. Sa Diyos po ang kapurihan. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Sabi ko nga, ang pananampalataya talaga, yung sabi ni Pastora na, ang unang hakbang sa atin, di po ba? Yung pangalawa sa Panginoon. Pero kailangan lang tayo manindigan sa ating pananampalataya na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng iyan. Kaya nga, immeasurably more. Higit sa ating iniisip, higit sa ating inihiling. Alam niyo, minsan, ang Diyos talaga, nangyayari sa atin yung mga impossible situation, lalo na yung nag-commit talaga tayo at sinurrender natin ang buhay natin. Imposibleng hindi po tayo haharap sa mga testing, sa mga trials. Dadaan at dadaan tayo dyan para ipakita na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Amen? At ito na po yung nangyari. Ayan, ganong kakapangyarihan talaga ang panalangin. Tingnan nyo naman, kapag tayo inananalangin, alam nyo mga kapatid, ang Diyos nagbibigay agad sa atin ng kapayapaan. Bakit? Kasi isipin natin, Lord, kung kalooban mo, wala makakahadlang. Katulad nangyari dun sa TOR niya. Ang sabi ko lang kay Lord, Lord, kung kalooban mo, walang kahit anumang makakahadlang kung gusto mo yang gawin sa buhay namin. Amen? Palalakasin tayo kahit nanghihina ka, na nawawalan ka na ng pag-asa, Lord. Parang sa tingin ko na walang pag-asa dahil parang imposible, 4 weeks, magiging 4 days. Pero ginawa ni Lord Sabihin, talaga walang imposible sa Panginoon. Amen? Then wisdom. Bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon. Lord, kung ito kalooban mo talaga para sa aming buhay, tatanggapin ko ito. Kasi sabi ko na may pagkakataon pa naman na makakuha ka ng board. Kung sakaling di ma-release yung TOR mo, meron pa naman. Pero naawa na ako sa kanya dahil talagang nagsikap mag-aral. Tapos another 6 months na naman, di ba? Para talagang napakahirap. Pero yung tapang natin, yung tapang na humakbang sa pananampalataya, kahit alam mo na parang imposible, parang malabo, pero hindi Nandun yung tapang mo, kailangan talaga natin tapangan yung sarili natin na, hindi, ilalaban ko yung pananampalataya ko.
At yun po, talagang kumilos po ang Diyos sa aming buhay. Thank you po sa Panginoon. At ito nga ang nangyari, nag-aantay kami ng result. At ito po ang nangyari, pumasa siya. Kaya po sa Diyos po ang kapurihan. Yung tinatanong ko siya, sabi ko, anak, ilan ba ang kaya mo? Ilan pa lang ba yung yung kaya mo, yung na-review mo? 50% pa lang. Ilan ang passing? 70. Yung 20 kay Lord yun, hindi sa'yo yun. Amen? Si Lord talaga ang nagbibigay ng wisdom. At ang maganda pa noon, yung time na yung second day na nagulat siya pagkita niya ng exam, sabi niya, Ma, ang lumabas sa exam, yung inaral ko. Talagang ang Diyos po ang nagbigay ng talino sa anak ko. Maraming pong salamat sa Panginoon. So mga kapatid, tinan natin kung bakit talaga kailangan tayo magtiwala sa Diyos, anuman ang sitwasyon at panahon ng ating buhay, kasi ang Diyos kayang higitan yung ating panalangin. Ephesians 3:20 nga, higit sa ating iniisip. Our expectation, Lord, ito lang hinihingi ko sa'yo, pero bakit biyan pa? Grabe pa yung ginawa mo sa buhay namin, sobra-sobra po talaga. Our imagination, sino ba mag-iisip na, wala na yan? For 4 weeks, tapos na-deny ka na? Pero bakit biglang inirelease yung TOR niya? Si Lord po ang gumawa nun. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon. At sa akin naman po personal testimony po, alam nyo, ako rin po nakaranas din po ako ng pagbagsak. Ako po tapos ng accountancy at yung nag-take po ako ng board exam pero hindi po ako pumasa. Noong time na yon, sabi ko, nag-aral naman ako. Bakit nag-aral ako, nananalangin din naman ako. Bakit ang sagot sa akin ni Lord, no? Kasi bumagsak po ako. Pero ganun pa man, tinanggap ko, sabi ko, Lord, kung ito yung kalooban mo, alam kong meron ka pang mas magandang plano. Kasi pinangahawakan ko rin po yung Jeremiah 29:11, na ang Diyos ay meron magandang plano sa atin, plan to prosper us and not to harm us. Plan to give us future, di po ba? Na ang gusto niya manalig tayo sa Kanya dahil meron siya magandang plano. Kung ang sagot sa akin noon ni Lord no, noon hindi ko maintindihan. Bakit hindi niya ako sinagot sa tanong kong yun? Pero ngayon, yung nananalangin ako, talagang binigyan ako ng sagot ng Panginoon na hindi ko ibinigay sa'yo yan dahil hindi naman talaga ako magpa-practice ng profession ko. Dahil ang nangyari, na naging full-time housewife po ako po yung nag-alaga sa anak ko ako naging unang teacher niya, tinuruan ko siya. Yung pala naman, talagang hindi ko siya gagamitin na magtatrabaho. At ang sobrang pasasalamat ko sa Panginoon na hindi pala ako yung sobrang talagang nakaranas, pero ibinuhos ng Diyos yung kanyang pabor at pagpapala sa buhay ng aking asawa at sa buhay po ng aking anak. So kung may mga panalangin tayo na hindi dinig ng Panginoon, na maaaring siya, nagtatanong tayo kay Lord, Lord, bakit? Alam mo, may dahilan ng Panginoon kung bakit niya ginagawa ang lahat ng iyon. Ang pinakamagandang gagawin natin, magpatianod kung anong kalooban ng Diyos sa buhay natin. Tandaan natin mga kapatid, hanggat buhay tayo, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Marami pa siyang gagawing himala sa atin pong mga buhay. Amen? At sa huli po, nais ko pong i-share sa inyo to. When I can't, God can't. Kung hindi ko na kaya, ang Diyos ang gagawa para sa akin. Amen? Marami pong salamat at purihin po ang Diyos na buhay at sa Kanya po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Amen. Hindi po ba? Kaya po, kung babalikan po natin, yung sinulat ni Apostol Pablo sa Efeso 3:20, sabi doon, Now all glory to God who is able through His mighty power at work within us to accomplish infinitely more than we might ask or think. Gusto ni Lord maranasan ang higit pa sa kakayanan mo, sa abilidad mo. Alam niyo po ba mga kapatid, nung isinulat ito ni Apostol Pablo, he was inside the jail. Nasa loob siya ng kulungan. Bakit inilaw ni Lord na makulong siya at maisulat niya ito? Amen? Kasi nga, knowing Paul, sino si Pablo? Matalino siya. Kasi aral siya kay Gamaliel And during his time, si Gamaliel ang pinakamahusay na tagapagturo. Siya ay full-blooded Jew o Hudyo. So, ibig sabihin, may impluensya siya, may kayamanan siya, may pera siya. And yet,
inilagay siya sa isang masalimuot na sitwasyon para ipakita ni Pablo na ang panalangin niya, Lord, siguro during that time, ang panalangin niya, Lord, gusto kong makalaya dito. Kasi mas marami akong magagawa. Dahil ang tingin niya, yung kakayanan niya, kaya niya pang mag-share na mag-share. Pero inalaw ni Lord na sa masalimuot na sitwasyon, sa maliit na kwarto lang siya, nandoon siya. Pero bakit ginawa ng ating Panginoon yon? Kasi minsan, hindi agad sinasagot ni Lord ang prayer mo. Bakit hindi agad sinasagot ni Lord? Kasi gusto ni Lord, higitan pa ang panalangin mo. Di ba? Akala mo, Lord, gusto ko lang makakain eh. Pero hindi. Ang gusto ni Lord, higit pa doon. Hindi ka lang makakakain, kundi magkakaroon ka pa ng sariling bahay, makakaroon ka pa ng sarili mong negosyo. Akala mo hanggang doon lang. Kasi bakit anong gusto ni Lord? Anak, iterno mo naman yung iyong panalangin sa aking kakayanan. Humihingi ka sa makapangyarihang Diyos, pero ang prayer mo ganyan lang kaliit. So sabi nila, kung hihingi ka rin lang, lakihan mo na kasi malaki ang Diyos na ating nilalapitan. That's why He is the God of more. Amen po ba? The God of more. So anong panalangin ni siguro ang panalangin ni Pablo noon, Lord, gusto kong lumabas para masyaran ko yung mga hentil, yung mga Gentiles during his time. Pero anong plano ni Lord sa kanya? Paul, kaya kita nilagay sa ganyang sitwasyon dahil malaki yung plano ko. Malaki yung aking inaasam na gusto ko, hindi lang yung mga hentil sa panahon mo, kundi yung mga Gentile sa masusunod na generation. And look at us now. Tingnan mo ngayon tayo. Tayo napapalakas sa lahat ng mga writings, sa mga books na sinulat ni Pablo. Kaya minsan mga kapatid, sabi ko sa inyo, you have to take a risk. Kailangan talagang magtitake ka na, that's faith. Yung akala mo, sabi nga, di ba, going to the unknown, hindi mo alam kung ano mangyayari. Pero dahil may pananampalataya ka na ang Diyos kasama mo, hahakbang ka. You have to put in action your faith. Kasi once na ikaw ay humakbang, ang kasunod nun ay sa Diyos na. At pag ang Diyos ang gumawa, mamamangha ka na lang. Akala mo tapos na, sa pananaw ng tao, biro mo, 4 weeks, pero ginawa ni Lord na 4 days. Nothing is impossible with God. Basta humakbang ka, ang paghakbang mo, that is a single obedience. Tandaan natin, sa ating mga Kristiyano, our success and promotions and blessing, it comes from our obedience. Kaya nga God can turn your single act of obedience to an overflowing blessing. Ang tumatak sa akin sa patotoo ng ating kapatid, linggo yun, ang anak niya, umiiyak, pero sabi niya, pinanindigan niya, hindi, magsisimba pa rin ako. Kasi alam ko, pag ako'y lumapit sa Diyos, katatagpuin niya ako. Kasi doon papakita mo sa Diyos na, Lord, hindi hadlang yan. Alam ko, pag ako'y lumapit sa iyo, ano man ang problema ko, ikaw ang mag-aayos ng problema ko. Amen? Kahit sabihin mo sa paningin mo na parang napakasimple nun, pero sa Diyos, ino-honor yun. Kasi para sa Kanya, pananampalataya yun, pagtitiwala yun. Iba kasi yung pananampalataya, okay, I believe, pero ang pagtitiwala, ibig sabihin, may kasamang aksyon. Amen? So maraming tao, naniniwala naman ako sa Diyos pero they just stay home. Walang ginagawa, pero kailangan natin humakbang. Kaya mga kapatid, tandaan po natin to, yes, we have the ability, pero kailangan natin ang habag ng Diyos. Amen po ba? Kilala mo sarili mo kung ano kaya mong gawin. Pero dadating ang time na parang ang sitwasyon hindi aayon sa iyo. May mga taong pipigil sa iyo. May mga tao, pero hindi. Dahil sa habag at biyaya ng Diyos, tutulungan ka ng Panginoon. And at the end of the day, pag nagtagumpay ka, alam mo sa sarili mo, hindi ikaw yon, kundi si Lord na gumawa sa buhay mo. Are you ready to receive more from the Lord? Are you ready? Hindi ko alam, kapatid, kung ano ang kinakaharap mong masalimuot na sitwasyon ngayon, pero tandaan mo, pag ang habag at biyaya ng Diyos sa paningin mo mahirap, sa paningin mo hindi kaya,
pero lumapit ka sa Diyos na may kakayanan. God is able to do exceedingly, abundantly, above all the things we ask or think. Ibig sabihin nun, kayang higitan ni Lord ang panalangin mo, kayang higitan ni Lord ang limitasyon, ang kakayanan mo, kaya ni Lord higitan ang mga expectations mo. At kung ikaw nakahanda na tumanggap ngayon, pwede ba tumayo ka ngayon sa iyong paa, sa iyong kinalalagyan, at tayo ngayon ay dudulog sa Diyos na makagagawa sa ating mga buhay. Ang gusto lang makita ng Diyos sa atin ay buong pananampalataya. Lord, I don't know kung ano ang hinihingi mo sa Diyos ngayon na panalangin. Pero kapatid, manalig tayo. Maniwala ka na ang Diyos kayang higitan yung panalangin na yan. More than you ask or think. Amen? Kung ang yan ay sa pamilya mo, na akala mo hindi na kayang ayusin, kaya ni Lord yan. Walang imposible sa Kanya. Are you ready? Let us worship the Lord. Hallelujah. With all our hearts, with all our soul. Come on, church. Make this a prayer to God. Amen. Higit sa aking isipin, kung naniniwala ka, pwede mo bang isuko ang buhay mo sa Panginoon? Hallelujah. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kahirapan, higit sa aking karamdaman. Sige po, manalangin tayo sa Panginoon. Ano man ang hinihiling mo, kapatid. Higit sa aking isipin, ay kaya mo. Kung para sa asawa at anak mo, kayang hipuin ni Lord ang puso nila. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling ko. Walang mahirap sa'yo. Tunay nga po, Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Ikaw lang. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Gusto lang makita sa atin ang Panginoon ay lubos sa pagtitiwala sa Kanyang kakayanan. Hallelujah. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking karanasan. Mga magulang, ideklara mo sa Panginoon na makakatapos ang iyong mga anak, na magkakaroon sila ng maayos na buhay. Nasa iyo yan. You are the prayer warrior of your family. Come on! Mga magulang, hallelujah! Kaya mong gawin bawat araw. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling ko. Sige po, bawat araw maranasan natin ang biyaya ng Diyos.
makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. The last line, ikaw ang Panginoon. Everybody. Ikaw ang Panginoon. Makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Salamat po, Panginoon. Meron kaming Diyos na lalapitan. Kung dumating na kami sa hangganan ng aming abilidad, at kung tingin namin ay hindi na mangyayari, pero Lord, salamat. Merong Diyos na makagagawa ng higit sa aming iniisip, higit sa aming hinihiling. Lord, salamat na ipinaunawa mo sa amin sa araw na ito, na ikaw ang nagdi-desire na hindi kami manatili, na mamuhay kami so kung ano lang kaya naming gawin. Kasi Lord, marami ka pang gustong ibigay at iparana sa amin. Pero gusto mong makita ang totoong pag-surrender, totoong pagsunod, totoong pananampalataya at totoong pagtitiwala namin sa iyo. Maaring meron kaming talino, maaring malakas pa rin ang aming mga katawan ngayon, pero hindi habang buhay, ganito kami. Salamat na kung dumating kami sa dulo at manghina kami, meron pa rin Diyos na magpapalakas sa amin. Na kung mauubos na ang pera namin sa bangko, sa lahat, sa aming bank account, merong Diyos na kaya mag-provide para sa amin at gumawa ng daan para masolusyonan ang lahat ng pangangailangan namin. Lord, ang kailangan mo lang sa amin ay matuto kaming humakbang sa pananampalataya. Ilalaban namin na ang pananampalataya namin na ikaw ang Diyos. Hallelujah, na makapangyarihan sa lahat. Na ikaw ang uunahin namin, Panginoon. Hindi ang anumang bagay sa aming buhay. Dahil ang paghakbang namin, ang pagpunta namin sa church every Sunday ay pagpapatunay na ikaw nga ang tunay na source sa lahat ng bagay sa aming mga buhay. Mahirap man ang sitwasyon, pero sa iyo, Lord, walang imposible. Nawa, Lord, patuloy na maranasan ng bawat isa yung more sa buhay. Lord, kung paano mo hinahangad sa amin yan, at nawa, Lord, matutunan namin na mag-surrender sa iyo, matutunan namin sumunod sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kapatid namin na nagpatotoo. Salamat sa mga kapatid namin na narito ngayon, O Diyos, na naghahangad na maranasan ang kapangyarihan mo sa buhay ng bawat isa. At sinabi na yung salita, ang naglalagak ng tiwala, kailanman ay hindi mapapahiya. Purihin ka, Panginoon. Ito pong aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, manatili po tayo nakatayo for our tithes and offering.